parang inaabuso at sinasamantala ng China itong controversial na graft in corruption dito sa ating bansa. Kasi nga itong isyong ito ay putok na putok po sa international community. Yung pagbaha dahil sa korupsyon. Kaya ako binabanggit ito ay tumitindi ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Matapos nga po lumabas yung balita na gagawin at plano at gagawin na ng China na maglagay ng mga artificial island dyan mismo sa may Baho, Masinloc, sa Zambales, Central Luzon. Hindi lang ho yung Spratly Island, kung hindi yung mismong West Philippine Sea. Tapos padami pa rin ang mga barko ng Chinese Coast Guard at ng People's Liberation Army. At ngayon nagbabanta talaga sila na kanilang kukunin na daw ho yung lugar na yun dahil kanila. Mabuti lang ho at patuloy na sumasagot ang ating militar at Department of National Defense na si Secretary Gibo Teodoro na ilalaban nila yan at hindi sila papayag na magkaroon ng another artificial island or anumang istruktura diyan po sa may area ng Zambales, Baho de Masinloc, ang Chinese government, Chinese authority. Madiin po ang sinasabi ni Secretary Teodoro na hindi papayag ang Philippine government dahil yan ay labag sa ating batas. Patuloy na pinapanindigan ng ating pamahalaan under President Marcos, Secretary Teodoro at AFP Chief of Staff General Browner Jr. at ng ating Philippine Coast Guard ang batas na nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Local or national at international law. Ayan po yan. Kaya ko sinabing parang nagsasamantala kasi nga alam ng China na nakapokus ang maraming Pilipino dito sa karumal-dumal, kagimbal-gimbal na graft in corruption kasi hindi lang bilyon, baka trilyon or trilyon ang nawalang pera sa nakalipas na 10 taon or kasalukuyang investigasyon dito. Nagsimula noong 2016 hanggang ngayon 2025 nang i-expose mismo ni Pangulong Marcos ang korupsyon sa flood control project mula 2022 hanggang ngayong taong ito. Pero dahil sa nakaraang gobyerno nangyari din ito kaya nga umaabot ang sa pantaha ay trillion piso ng gobyerno ng mamamayang Pilipino. Yan ang malungkot. At alam na tayo nakapokus dito kaya nga po sinasamantala ng China. Kasi maraming Pilipino nakalimutan na o hindi na ho nagko-comment o hindi na ho nag-react sa issue ng China. Puro na lang ho dito sa investigasyon ng Kongreso at Senado at yung iniimbestigahan ng Malacanang ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation. Okay lang naman yun. Kaya lang po, yung biglang na-focus ang atensyon ng taong bayan ng mga Pilipino dito at sa abroad, pati international community dito na rin nakatutok sa korupsyon. Mukhang nakalimutan yung West Philippine Sea. Mabuti lang nga po at ang ating mga otoridad sa Defense Department ay patuloy na nakatutok dyan. At dito at sa international conference ay pinanindigan ng Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Hinaharap ang kahit sino nagtatanong at malalimang mga dialogue at lutang na lutang ang paninindigan ilalaban ang West Philippine Sea. Atin ito. Sana ay huwag natin kalimutan. Kaya ko po tinapik ito, pinag-usapan natin ngayon kasi nga ho, nararamdaman ko rin yung tension na yan. Kawawa naman yung ating mga Coast Guard at ang ating Navy, ang ating military kung patuloy pong binubuli at patuloy pong minamaliit. Pero hindi dahil sa maliit tayo kumpara sa China ay papayag tayo sa kagustuhan nila. Hindi po. Kaya kailangan nating isali ito sa ating mga priority. Hinikayat ko po kayo mga Pilipino dito at sa abroad. Huwag nating kalimutan ang issue ng West Philippine Sea. Kung ako po ay pangkaraniwang taong nagbo-volunteer na tumulong sa gobyerno, bakit naman hindi gagawin ng maraming Pilipino?
Kung yung ibang tao o ibang Pilipino pro-China, mayroong mga Pilipino na parang pabor sa ginagawa ng China, huwag tayong sumama doon. Samahan natin ay ang gobyernong naninindigan, ipinaglalaban yung atin. Lumalala po, palapit ng palapit. Isipin mo, basta Masinloc, Zambales na lang. Hindi Palawan, hindi kung saan. Talagang nandyan na ho sa Central Luzon yung mga barko ng China. Kasi yung Zambales, Central Luzon yan, Region 3. Hindi katulad ng parte ng Cagayan, parte ng Batanes, Palawan, medyo malayo-layo pa. Sa Metro Manila, ito ho, Zambales. 2 oras ka lang, nandun ka na sa Zambales. Ganon ng kalapit yung panghihimasok ng China. Anong ating gagawin dyan? Wala naman tayong nakitang malakihang mga rally para kondinahin ang China. Malakihang rally para suportahan ang gobyerno labanan ng China. Walang ganon. Dito nakapokus sa dahil pera ng taong bayan yung nawawala tayo binaha. Ayun. Matindi ang mga sinasabi ng ating mga kababayan. Tama lang po yun. Pero ang hinihiling ko po bilang mamamahayag, bilang Pilipino, huwag natin kalimutan ang sariling atin, West Philippine Sea. Okay? Kung yung ibang bansa, Amerika, Canada, Japan, Australia at iba pa, European Union ay tuloy-tuloy na sumusuporta sa atin. Kaya lang sana yung issue ng korupsyon, hindi sila masyadong madismaya. Kasi pagka ho yung korupsyon ang nangibabaw sa ating bansa, baka ho magduda na rin yung mga international community at mga kaalyado nating bansa na tayo suportahan sa ating laban. Kasi nga, iniisip nila korupsyon lang, hindi nyo malabanan Korupsyon, hindi nyo may patigil. Korupsyon lang, problema pa ninyo. Pagkatapos, paano pa yung pagtatanggol ng inyong bansa? Paano kami tutulong sa inyo? Abay, mahirap na hamon yan. Mahirap na tanong yan. Kaya dapat magkaisa ang Pilipino. Labanan ang katiwalian, labanan din ang sino mang gustong mangagaw sa ating bansa sa tamang pamamaraan. Hindi natin pinangunahan ng gobyerno, pero kailangan natin suportahan dahil mas tatapang, tatalino, gagaling ang ating gobyerno kung suportado ng mamamayan. Yun po yung aking paniniwala dyan. Pag humiwalay ang mamamayan sa gobyerno, tagilid, delikado. Kasi ang mamamayang Pilipino, ang totoong gobyerno, ang totoong mamamayang may-ari ng pera na ginagamit ng pamahalaan sa lahat ng pinagkakagastusan. Kaya huwag sanang ibaliwala yun. Nakakapagtaka lang, mayroong ibang mga nasa gobyerno parang mayabang na makasarili pa. Ulitin ko, ang sinabi ko ng mga nakarang araw. Meron nung nagbubungguan sa gobyerno. May mga malalapit sa gobyerno, sa ating Pangulo na magkakaiba ang idea at mga ginagawa. Sana mawala na yon. Akala nyo, hindi intriga ito. Alam ko, meron ho talagang kanya-kanyang grupo sa Office of the President. Naglalaglagan pa nga pagka nagkakatalikuran Parang okay pagkaharap ng Pangulo. Pero pagtalikod, may kanya-kanyang mga, alam mo na, ginagawa. Delikado yan. Sana hindi lumalaya. Hindi yan fake news. Inuulit ko, wala akong topic at wala akong ginagawang fake news from day one mula nung araw until now. Kasi paninindigan ko ang sabihin ng katotohanan. Please like and share.